Uy, andiyan na naman ulit kayo. O, na-miss nyo ako, no? Kasi mayroon tayong bagong balita palagi. So, ito na. O, habang na-miss nyo ako, ito naman. Paparamdam na naman ulit. So, by the way, mga kababayan, ako po pala si Kent Garcia na nagsasabing mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid para hindi kayo maloko ng kapwa at mabudol ng mga supporter ni Digong. So ngayon mga kababayan, ang ating vlog, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga dito kay dating Vice President Mama Leni Robredo na kung saan meron nga itong napansin sa pagka-aresto kay Digong at sa sitwasyon ngayon ni Digong doon sa Netherlands. So, actually mga kababayan, si Mama Leni at saka si dating Senador Laila de Lima na pinakulungan ni Digong no ng halos 7 taon, no, na pinaplantingan ng kasalanan na drug protector daw, nakalaya kamakailan lang at napatunayan na tanim-tanim lang ang ebidensya at umamin nga ang isa sa witness na si Kerwin Espinosa na pinilit lang daw siya na maging witness para makulong si Dilima kasi tinakot daw ito ni Bato de la Rosa na kapag hindi sumunod, papatay daw ang pamilya. So ngayon, mga kababayan, nagbigay ng testimony si Laila de Lima for almost 7 years siyang kinulong, nakamit na ang kanyang pinaglalaban noon patungkol kay Digong at ito na nga, naaresto na nga si Digong, dinala na sa ICC, no, doon sa Netherlands at nakulong na. And ito nga ang statement ni dating Vice President Leni Robredo. I cannot help but compare yung sitwasyon, kasi actually habang nakakulong si Laila de Lima noon, hindi siya halos na tutulungan ni dating Vice President Leni Robredo kasi wala naman kasi sa power si Vice President Leni Robredo noon. Kasi alam niyo kung bakit, magkakontra po kasi sila. Yung Vice President kasi ni Digong at President ni Leni ay hindi po nanalo. No? Yung Vice President ni Digong hindi nanalo at yung President ni Leni hindi din nanalo. So, si Leni ang nanalo bilang Vice President, si Digong ang nanalo bilang President. So, ngayon walang power si Mama Leni at that time kasi hindi sila magkapartido, sila, opposition eh. So ngayon, walang magawa si Mama Leni para palayain si dating Senador Leila de Lima kasi wala naman sila sa power kasi under nga, vice nga lang siya. So sabi niya, I cannot help. Hindi daw niya matulungan si dating Senador Leila de Lima nung pinakulungan ni Digong. Pero sabi niya, but compare yung sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte, no? I-compare na yung sitwasyon niya doon sa Netherlands. Tsaka yung sitwasyon ni Senador Laila de Lima before, sabi niya. So kung i-compare ninyo, nagtatrabaho si Leila de Lima as a senator, pero wala siyang access sa computer, wala siyang access sa telepono, wala siyang access sa internet. Hindi katulad kay Digo ngayon na malaya nga katulog, may higaan, may kusina, may kama, may computer, may TV. So, para lang siyang natulog sa hotel na hindi nga lang makakalabas. 'Di ba? So, sabi ni Mama Leni, she had to endure all of that. Kinaya daw ni dating Senador Laila de Lima ang mga ganung bagay, ganung pangyayari. She had to endure. All of that. Kasi sinunod niya yung due process. Sinunod daw ni Senador Laila de Lima yung due process kung ano yung pagkakulong, ano yung mangyari sa loob ng kulungan. Hirap niya yung charge against her no matter how difficult and unfair those charges were. Di ba? So, napaka-unfair daw yung kalagayan ni dating Senador Laila de Lima sa loob ng kulungan kaysa naman sa kalagayan ni Digo ngayon. Tapos sabi niya, kahit obvious na political harassment, hinaharap niya. Sa totoo lang, wala naman po talagang kasalanan si Senador Laila de Lima. Inipit lang siya at para lang makulong, tinataniman ng kaso. Tapos yung mga witness, parang tinatakot para maging witness kasi pag hindi mag-witness, papatayin ang pamilya. Na which is sinabi ni Kerwin Espinosa yan. At kalauna nakalaya nga si Senador Laila de Lima kasi umatras yung mga witness at binawi ang lahat ng statement. Kamakailan lang, sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, Kerwin, aminin mo yung totoo. Kasi ngayon, pwede mong sabihin na si Senador Laila de Lima, protector ng droga, kasi takot ka.
Pero pag dumating ang taon, dumating ang panahon na magbago ang administrasyon at hindi na si Digong ang presidente, baga magbago ang statement mo. Na which is nagkatotoo nga, kamakailan lang nung pinatawag itong si Kerwin Espinosa sa hearing sa Quad Committee at sa Senado, inamin niya na pinilit daw siya di umano ni Senador Bato de la Rosa na aminin na si Dilima daw at idiin si Dilima daw ay drug protector para makulong. Na umiyak pa nga siya. Sabi pa nga niya, "Ma'am, I'm so sorry. Napilitan lang akong aminin or sabihin na drug protector ka kasi pinatay na nila ang papa ko. Ayaw ko na masunod na patayin naman ang mag-ina ko or pamilya ko." So, sabi naman ni Laila de Lima, inisip mo yung kapakanan ng pamilya mo, pero paano naman ako? For almost 7 years akong nasa loob ng bilangguan, sabi ni Laila de Lima. So, sabi nga dito ni Mama Lenny, kahit obvious na political harassment ang hinaharap niya. 'Di ba? Sabi pa nga dito ni Mama Lenny, medyo mahaba-haba ito eh. Huwag na siyang mag-inarte. Huwag na siyang mag-inarte sa mga bagay-bagay na may sakit-sakit, ganyan-ganyan. Kasi ginawa naman niya yan. Oo. So, nagsalita na nga si dating Vice President Leni Robredo na alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ayan no, hindi po yan impact leadership po yan, page. So sa totoo lang mga kababayan, sa sitwasyon ni Digo ngayon, wag po kayong maniwala sa mga drama-drama niya. Rodrigo, Roa, Duterte. Trip-trip lang niya yon. Tignan niyo, kailan lang, sabi ni Sara Duterte. Yung tatay daw niya, namimiss pa nga daw ang jowa. Namimiss daw si Hanilet. Tapos masaya daw, okay naman daw, in good spirit daw ang tatay niya sa loob. Parang nasa hotel lang daw. Hindi nga lang daw makalabas. Okay naman daw yung niya sa mga treatment niya sa mga doktor. 'Di ba? So napaka-unfair. Napaka-unfair po. Dapat po talaga kung didiis man kayo nanood sa akin ngayon, huwag po kayo magalit sa sasabihin ko. Yung 13,000 o 30,000 po na biktima sa war on drugs at yung mga biktima sa AGK ni Digong, hindi po nakaka-experience ng ganyan. Sila, hindi nila nakausap ang pamilya, pinatay agad. Sila, hindi nila alam kung anong kasalanan nila, pinatay agad. Si Digong, binasahan ng Miranda rights, Miranda ang tawag ko kasi kumain pagkatapos eh. Tapos natulog-tulog pa, tapos, di ba, nagtagal pa ng ilang oras doon sa Villamor Air Base bago sinakay pa ng private plane. Exactly. Luxury private plane ang sinasakyan niya. Ngayon, yung mga pinatay ba na 30,000 sa war on drugs, nakaranas bang sumakay? Maskin kariton, hindi sila sinakay. Sinakay sila sa karo na nakabalot sa kabaong. 'Di ba? Kaya mga DDS, huwag kayong magalit sa akin. Dapat kay Digong hindi niya deserve yan. Dapat binitay agad yan. Silya Electrica or Injikan siya diretso. Dapat ininjikan yan. Diretsong patay na. Bakit? Walang kapatawaran. Hindi pa sapat yung pagdurusa niya dyan. Paano siya magdusa? Kung may sakit siya, may doktor naman. At take note, mas high-tech ang kagamitan sa Netherlands at mga doktor doon kaysa dito sa Philippines. 'Di ba? Mas high-tech ang kagamitan doon at mas advanced. 'Di ba? At hindi deserve ni Digong yung i-treat siyang ganyan. Unfair. Sa totoo lang, dapat nga nung nahuli niyan, naka-live, tinali yung liig niyan, sinabit, tinali at titignan siya hanggang sa malagutan ng hininga. Binitay dapat siya at ipakita, i-broadcast sa buong mundo kung gaano, no? Para maramdaman din niya kung ano ang sakit, no, ng mga pinatay niya or pinapapatay niya at ano ang nararamdaman ng mga pamilya na namatayan. 'Di ba? Hindi sapat yung ganyan-ganyan kasi pag atakihin siya, nandiyan agad yung medics. Pag kinulong siya, may higaan, may lutuan, may kusina, may TV, 'di ba? May computer. Pwede siya mag-aral doon kasi may mga computer, may TV, pwede siyang manood. 'Di ba? Napaka-unfair. I-compare nyo dun sa mga namatay na hindi mga lang halos pinainom ng tubig bago tinumba. Hindi mga lang halos pinapatawag sa pamilya, "Ma, papatayin ako ngayon, goodbye. Pa, papatayin ako ngayon, good night." Walang ganun. Unlike kay Digong, it's unfair. 'Di ba? At unlike doon sa mga
sinasagasaan ni Digong na politician noon katulad kay Laila de Lima. At ito po mga DDS, bago ako mag-end ha, mga DDS kung nanood kayo sa akin, anong reaksyon at masasabi ninyo kay Senador Antonio Trillanes na dati sinasabihan ninyo, tinatawag niyo yung sundalong kanin, tapos trililing, gawa kwento, gawa imbento. Ngayon na napatunayan na nakulong si Digong, anong reaksyon ninyo? 'Di ba? Tanong ko lang mga DDS, anong masasabi ninyo? Sabi ninyo sinungaling si Trillanes. Sabi ninyo sundalong kanin. Bakit ngayon yung pinaglalaban ni Trillanes nagkatotoo at napakulong si Digong? Oh, anong reaksyon ninyo? Papahiya kayo kay Senador Antonio Trillanes, no? 'Di ba? Oo, take note. 8 taong tiniis yan na pinaglalaban ni Senador Antonio Trillanes. Edi napahiya kayo ngayon. Kung meron mang tatakbong presidente sa 2028 at kung tatakbo si Senador Antonio Trillanes, iboto ko talaga yan. At kung hindi man si Senador Antonio Trillanes, mas piliin ko si Mama Leni Robredo. Bakit? Di bali ng lutang, sabi ni Digong, kaysa naman sa hindi nga lutang, may saltik, kawatan naman. Di ba? Lustay. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Bye-bye.